So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawaz up na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, eto na yon. Eto yung pangalawa sa weekly dose of issue ko ng Grace Family legal na proseso. Ating pakinggan mga kahombre ko. O panoorin natin kung sinong pinaka, alam nyo na, sa episode na to. Let's make it. Wala naman siyang alam lalo sa mga ganung technology. Yes, naniniwala ako sa aking mahal na kaibigan na si Mark, mga kahombre ko, na pwede po na mag-corrupt yung file ng webcam, ng CCTV. Pwede nga mag-corrupt din ang file sa memory card, di ba? Marami. Ano ka ba, kahit nga sa Nintendo DS, naglalaro ka, pwede makorrupt yung memory. Diyos ko, Pam, okay ka lang? Halatang walang alam to si Pam eh. Halatang isip to si Pam, di niya alam na hindi naman siya kay para lokohin ni Merk. Come on, man. Hindi ganun si Merk. Alam mo, wala naman din problema sa akin kung may gusto kang ibang babae. Sabihin mo lang, diretsuhin mo. Si Pam po ay masyadong natitrigger kasi takot na takot siya na gawin sa kanya yung ginawa niya kay Merk o ginagawa niya kay Merk. Kasi sa tingin ko, niloloko ni Pam si Merk. Sa tingin ko, hindi po bagay si Pam at si Merk. Kasi somewhere down the line, magkaagulo sila. Kahit nasabihin na natin na nandyan ang anak nila na si Wolf. Oh my God, man. Mahal ko yan. Inaanak ko yan eh. Pero grabe mga kahombre ko. Di ba? Kung lagi naman tayo magkakaroon ng ganitong couple, kung saan nandito si Pam na laging panggulo, wag na lang. Di ba? Kasi hindi aabante, hindi kaganda ang buhay ng aking kaibigan kung patuloy tayo sa ganyang storya. Nagulat talaga ako kay Sean. Hindi mo na siya nagpo at opo. Dito naman, mapapanood natin naman sa part na to mga kahombre ko na regarding to kay Sean. Si Sean po, malamang ay namamana na yung kanyang ugali sa kanyang ina. Kasi syempre, alam niyo mga kahombre ko, mahirap ang sitwasyon ni Mark dito. Kailangan niya mag-act like a dad to this boy. It's tough, man. Lalo na't hindi naman siya lumaki kay Mark. Hindi naman si Mark ang legitimate niyang ama. So, alam niyo yun, may mga downfall yan. Ganun talaga. You can't do anything about it. That's life, man. That's normal. So ako, totoo lang, kudos sa aking kaibigan. Kasi ginagawa niyang lahat. Kasi etong Sean, habang tumatagal, tansya ko, parang bumabastos na siya. I really hope, Sean, na makinig ka talaga kay Merk. Kasi sa totoo lang, siya talaga yung pwedeng maglagay sa'yo sa napakagandang posisyon. Tandaan mo yan. Huwag na siya magtaka kung bakit ganun si Sean. Eh, lagi kong wala siya sa bahay. Iyan mga kahombre ko, as you can hear, eto po yung salita ng ina na ini-spoiled ang kanyang anak. Ini-spoiled lang po ni Pam ang kanyang anak. Pam, kung ako sa'yo, tumabi ka na lang dyan. Kasi at the end of the day, wala ka namang alam sa pagpapalaki sa bata. Kasi at the end of the day, even si Sean, lumaki yan sa kanyang ama, di ba? So, syempre, yung ama niya, lahat naman ng ama, ganun eh. What do you expect? Walang trip yan. Sabi nga ni Bugoy na Koy, 6 na minuto lang, okay na yon. Kasi kailangan mo mag-grind. Diba? Lumaki si Sean, alam naman ng lahat, hindi kay Pam. So Pam, what do you expect, man? Siyempre, pagka narating sa'yo si Sean, wala ka nang ibang gagawin, kundi i-spoil din niya ng i-spoil din. Kaya ganyan siya makisama kay Merk. Kasi kung paano siya makisama sa'yo, ganun din siya makikisama kay Merk. Minsan ko na nga lang makasama, tapos papagalitan ko pa. Hindi mo papagalitan, Pam. Bibigyan mo lang ng proper na education and manner. Yun lang. Meron ako kasama maggagabay sa anak ko. Pero nasan yung asawa ko? Paano kasasamahan ni Merk sa paggagabay, Pam? Kung ini-spoiled mo, anong klaseng gabay yon? Gabay sa katiwalian? What? Maraming stock dito. Dito, mga boss, na-weirdohan ako. Paano alam ni Dimple yung mga pin dito sa pintuan ni Merk? So this is crazy, man. Parang merong pagkalikot ang kamay po ni Dimple, mga kahombre ko. Hindi ako sure kung ito ba talaga yon or whatsoever. Pero para sa akin, Merk, mag-ingat ka. Kasi mamaya, maraming pwedeng palabasin si Dimple tungkol sa'yo. Mamaya niyan, pwede niyang palabasin na may nangyari sa inyo. Mamaya niyan, ilaglag ka niyan. Para sa akin, tama si Tony. Nasabi niya to sa one of her videos. Parang para sa akin, may sapak si Dimple, mga kahombre ko. Hindi po siya normal na tao. I don't see her as a normal person. Parang somewhere down the line, lagi siyang may bagsak. Alam niyo yun? Parang hindi talaga siya okay, si Dimple, for me. Ito yung password. Oh? Hacker ka ata eh. Para syempre, kukuha siya ng toothpaste. So, I don't know, man. This is quite alarming. Nakakatuwa siguro sa isang banda, but this is very, very alarming, mga kahombre ko. I don't know, man. Ano bang tao to si Dimple? Kasi ayaw niya kasing laruin si Wolf.
Siyempre, masakit sa kanya kasi si Wolf kasi gusto lagi siyang kalaro pero laging ayaw ni Sean. Lagi na siya nagse-cellphone, isipin niyo gigising si Sean ng alas. Sa isang banda kasi, Merk, kaibigan kong Merk, hindi mo naman masisisi si Sean sa bandang yan. Etong part na to, mga kahombre ko, ay mahirap to. Kasi masyadong malayo ang age difference, age gap ni Sean at ni Wolf. So, what do you expect? That's the normal thing na pwedeng mangyari, mga kahombre ko, na hindi maasikaso ni Sean si Wolf, di ba? That's what's up. Si Wolf, syempre, naghahanap yan ng kapatid. Kaya, Mer, kung ako sa'yo, gumawa ka na lang ng makaka-partner in crime nitong si Wolf. Kasi, definitely, hindi yun si Sean. Kasi, magbibinata na si Sean eh. Iba na yung trip niya. Hanggang 12 ng gabi, nagse-cellphone siya na nagse-cellphone. Siyempre, yung mata niya, yung mga naari niya, social. May point siya, but you know. Dito, mga kahombre ko, parang nag-iiniyak si Dimple kasi may problema siya sa feeling ni Merk. Kasi parang feeling niya ata nai-inlove na siya kay Merk. Now, this is ang pangit po ng part na to. Ang cringe, man. Ewan ko. Hindi ka asawa, Dimple. Don't act like one. Hindi ka asawa. Oh my God. Siguro ganito talaga pag kulang sa atensyon. Sa bagay, pag unang nagmahal, yun yung talo. At talo ako dun. Napasensya na. Kasi sobrang naiintindihan kita, Tol. Kapatid ni Antoinette si Emma, nasaktan si Emma, naiintindihan ko yung So dito, mga kahombre ko, lalabas yung galit ni Merk kay Wamos, no, sa isang banda. Tapos sa isa din banda, unfortunately, wala na si Emma. bago ka kasi magyabang, Yan. alamin mo muna lahat. Para pag nagyabang ka, hindi ka mapapahiya. Diba? Kahit sa akin, mga kahombre ko, hindi talaga maganda ang ginawa ni Wamos kay Merk. Definitely, para sa akin, mga kahombre ko, sobrang pangit. Kung ako Kasi si Wamos, mga kahombre ko, uulitin ko lang ng paulit-ulit, hindi niya po alam yung sinasabi niya. Lalo na regarding sa legal, wala po siyang alam halata sa batas. Kasi kumbaga, papasok siya sa nang lang siya, wala siyang idea kung anong gagawin niya. So, wala. Wala tayong patutunguhan dito, mga kahombre ko, di ba? Mga ngatwiran si Merk dito, big time. So, at least, more or less, alam na natin, di ba? Kasi paulit-ulit na rin tayo. Pag nag-stay dito si Emma, what if mag-away ulit sila? Yes, What correct. if? Siyempre, meron hindi ulit na control nangyari ni Mert hindi to, maganda? mga O, kahombre mas ko. hindi maganda. Siyempre, ayoko na ulit maulit yung nangyari. Tama. Ayoko na ulit makasakit ng pamilya ng iba. Correct. So, kaya nag-usap kami ni Emma at ang pinaka-best way na napag-usapan namin is aalis si Emma. So, gusto ko rin namin sa lahat. Ngayong araw na to po, si Emma ay hindi na Grace family. Yes! So finally, Wamos, nakuha mo na yung gusto mo. So hindi na part si Emma ng Grace family. So now, Wamos, yung nilalanglang mo lang na 5K, sabi mo lang, ikaw ang magtustos ngayon kay Emma kasi nawalan si Emma ng trabaho. I'm excited. Gusto ko makita yan. So dito, mapapansin natin, nagdidiskusyon sila. Pero makikita natin na si Dimple, mga kahombre ko, nakatabi na mismo sa kama ni Mark. Ito po yung pwesto ni Pam. So, nakaiga siya sa kama ni Pam. Oh my God, man. So, this is quite crazy kung titingnan mo mabuti. Dito ka na! Nangyayari dito! Grabe, gusto talaga ni Dimple na tabihan siya ni Mark. Crazy, di ba? Naiiya ako sa lugar namin kasi baka pinagchichismisan na kami. Oo, tama. Sa bagay. Pero naiiya talaga ako, totoo lang. Ikaw ang hinahanap. May lalaki ata sa si Abiona. Gamot kasi. Ayan. Penelope. Yan ba si Penelope? Yung ano boss, yung chubby na may yung buhok. Penelope. Opo boss. Kasi boss may utang Ay, sa sino si Penelope? May utang. Si Abiona may utang. Ito si Beto Abiona, hindi Penelope. Daming kasi nung kanina sinabi ni Abiona. So, ang tawag mo sa kanya, Pero talagang Kinausap ko rin si Bey after nito. So, sinabi ko sa kanya na ayoko nang mauulit to. Ayoko na talaga. Kasi ayoko ng mga ganito. Parang tingin ko, naaapakan yung ako mismo. So, una, mga kahombre ko, nakita natin si Dimple sa kama. This time, nandito ulit siya sa pwesto ni Pam sa kainan. So, talagang, I think she's trying her best para kunin si Merk kay Pam.
At si Merc parang wala siyang ginagawa, mga kahombre ko. Now, medyo crazy itong part na to. So, magkakatabi po silang natutulog dito. Tingnan natin. Bumangon po si Dimple, mga kahombre ko. Oh my God! Nako! No way! Ang sarap ng tulog ko, tapos nagising ako. Naihi ako, syempre. Nagulat ako, dalawa na lang kami ni Aviona na magkatabi sa kwarto. Hindi siya makatulog, hindi siya makatulog. Kailangan pupunta ka sa kwarto mo para Oh! So, bali para sa akin, medyo may nangyari ata, no? Kay between Merc at Dimple. So, this is quite bad. Actually, Merc, hindi kita tinuruan na maging ganyan. Ang sabi ko sa'yo, kapag ayaw mo na, hiwalayan mo muna si Pam. Lalo na ngayon, may divorce bill na. So, it's better, it's good. Para sa akin, mali to, Merc. So, I'm very disappointed, mga kahombre ko. Grabe, ano ba to? One love, good fucking vibes. Grabe yun.